hindi ko naman pinapansin nung umpisa, oh. Parang nag-friend siya muna. Tapos ang dami niyang sinasabi, ganyan-ganyan. Tapos pati yung biodata niya nandyan, pati family background. Ah, sabi niya na patay daw yung parents niya, patay yung asawa niya. Meron siyang daughter. Single parent siya. Noong nakaraang taon, nagpasaklolo sa mga otoridad ang 69 anyos sa lolo na si alias Baba. Ang nakilala niya kasing sundalo online, scammer pala. Noong una, nangako raw ang scammer sa kanya ng mga alahas at 2 milyong dolyar basta't padalhan daw siya ng pera. Umabot sa 1 milyong piso ang kanyang naipadala hanggang sa hindi na raw ito nagparamdam. Talagang na-stress ako all throughout. I was so stressed. Siyempre, I have to pay the bills of the hospital. Siyempre, minsan, yung mga caregiver, binabayaran ko pa yan. I will spend 2,000 every day for the caregivers. Meron pa sa bahay. Na iniisip ko paano makakuha ng pera. Si Baba, kabilang lang sa 123 biktima ng love scam sa bansa noong nakaraang taon ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC. Kaya naman ngayong PhilIBig, nakatutok muli rito ang CICC at Scamwatch PH. Nagiging biktima tayo because Filipinos are oversharing when it comes to their experiences, when it comes to their feelings. We are living in an age, in a world that right now that makes us very vulnerable. And the way to fight back is to educate ourselves, not only with the technology, but how we will be victimized. Bukod sa modus sa serviceman o yung mga nagpapakilalang dayuhang sundalo, tinukoy din ng grupo ang 5 pang top love scam modus. Kabilang na dito ang sad boy, sad girl na kadalasang may malungkot na kwento sa buhay at madalas na nanghihiram ng pera sa biktima. Seducer at escort, uuri ng love scam na madalas magpadala ng mga nude pics. Mayroon din namang investor o yung mga nang-aakit sa biktima na mag-invest sa forex at crypto. At slow burn o yung mga scammer na mafo-fall in love ka pero hindi kailanman makikipag-meet o video call at huhot-hutan lang ng pera ang biktima. Ang nakakaalarma, level up na rin daw mga scammers. Gumagamit na rin kasi sila ng AI para mas damang storyline at makapambiktima. They follow a script more polished than a teleserye. They build a fake relationship for weeks to gain your trust. Suddenly, there's an emergency. Let this sink in. The connection felt real because AI made it so. You felt feelings. They are real feelings, but they fed your artificial lives. Kung napansin na ang red flags, huwag nang ipilit pa ang romance. Agad na raw itong i-report sa pamamagitan ng i-report section ng eGov.ph o di naman kaya'y tumawag gamit ang mga numerong 1326. Sa tala ng CICC, umabot na kaagad sa 15 ang nabiktima ng love scam sa buwan ng Enero. Kaya ngayong darating na Valentine's Day, maging mapanuri sa mga nakikilala online at baka ikaw ay ma-fall sa kanilang patibo. Jose Robert Inventor, RNG News.